isang batikang eleksyon lawyer, walang iba kundi si Attorney Rumi Makalintal, nalilito na daw sa palaging pagpostpone ng barangay at SK election. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Miyerkules, Pitsa 22 na ng Abril mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So for today's vlog, again and again, barangay at SK election. Huwag natin tatantanan to hanggat hindi matapos ang halalan ngayong November 2, 2026 mga kapobre, kung matuloy man. So mga kapobre, sa kabila ng padami ang mga individual, ang mga personalidad, mga politikong gustong mapospone ang barangay at SK election, ay ito na po ang ating bayani, ang tagapagtanggol at ang ating kakampi, Attorney Rumi Makalintal, nagsalita na po. At sabi ni Attorney Rumi Makalintal ay nalilito na daw siya kung ano na ang nasa isip ng ating mga mambabatas. Bakit pag barangay at SK election ay walang ibang apelyido yan kundi postponement. So mga kapobre, wala pong hindi nakakilala kay Attorney Makalintal dahil siya po ay to the rescue pag mayroong mga panukalang batas na i-postpone ang barangay eleksyon. Andoon lagi yan si Attorney Mac, nakaantabay at laging nakasuporta yan dahil alam ni Attorney Mac na isang paglabag sa right to suffrage ang pagpostpone ng anumang halalan. Dahil nga nakatakda na yan, kaya hayaan na daw matuloy yan. Huwag nang laging pinupospon dahil nawawala ng karapatan ang ating mga kababayan na bumoto. So noong 2022 barangay at SK election ay naipanalo ni Attorney Makalintal ang kanyang petisyon pag-declare sa postponement na unconstitutional. At yan po ay history na po sa ating kasaysayan na naipanalo ang isang batas na pinirmahan na mismo ng Pangulo pero naipa-declare ni Attorney Mac na unconstitutional. At ito ngayon 2025 ay may postponement na naman mga kapobre. At sa kasawiang palad po, natalo po si Attorney Mac dahil kinatigan ng Korte Suprema ang pagpapaliban ng halalan noong 2025 at dineclare na constitutional. Dahil sabi sa panukalang batas na Republic Act 12232 ay hindi daw yun postponement kundi term fixing. So pinifix lang daw yung termino from 3 years to 4 years. Pero kahit sinong Poncio Pilato ang ating tatanungin mga kapobre, ganon rin yun. Postponement din yun mga kapobre. So ito na naman. Here comes 2026 barangay at SK election. Again and again, mayroon na namang nagsabi na i-postpone at hindi yun basta-basta kasi mga congressman ang nagsabi na i-postpone ang nalalapit na barangay at SK election dahil daw sa krisis na ating kinakaharap ngayon mga kapobre. So para maintindihan, panoorin natin to mga kapobre, itong panayam kay Attorney Mac patungkol dito sa plano na namang postponement ng barangay at SK election. Here we go.
try to understand kasi to me, hindi ko talaga naiintindihan itong issue ng to postpone or not to postpone. Again, di ba? That is the question. Oo. Para maunawaan natin, dahil siya po ay isang veteranong election lawyer, si Attorney Romy Mac ay makakausap po natin on the subject of panukalang muling ipagpaliban ng BSKE. Oo, may mga pabor, may mga kontra sa Senado. Alin nga ba ang tama? Attorney Romy Mac, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan. Welcome back, sir. Magandang umaga sa inyo, Peter and Rica, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Attorney, good morning. Thank you po. Ayan. Salamat. Attorney Romy Mac, ito po yung this has been going on for years and years. Hindi pa rin talaga namin maintindihan. Ano ba ang problema? Bakit ba hindi maituloy-tuloy ito? At bakit mukhang pinag-aaralan na naman na i-postpone yung Hindi ko nga. BSKE? Hindi ko nga rin maintindihan yung mga politiko natin Masyadong pinupolitika nila ang karapatan ng taong bayan sa pagboto. Yan naman alam kong politika lamang yan, ano? At nangangako na naman sila para maging maganda na naman ang kailan dating sa mga barangay officials kasi malapit na ang halalan na 2028. Kaya kailangan na medyo maganda ang dating nila, ano? Sapagkat naghahanap na sila ngayon ng mga kakampi. Yan ay political strategy na naman yan, na nagtataka naman ako bakit itong ang ating Pangulong Marcos ngayong gumaganda na ang picture niya sa taong bayan. Bakit naman pati itong karapatan ng ating mga mamamayan na bumoto ay mukhang gusto niyang pabayaan, na pumapayag siya na parang pabor siya na ipospon daw ang barangay eleksyon dahil sa kailangan ng pondo para sa itong mga nangyayari sa ating bansa. Siguro may yung mga legal advisor ng Pangulo ay hindi na siya nabigyan ng magandang payo. Kaya ako yung baka nakikinig ang Pangulo o ay yung kanyang mga advisors, bigyan nyo naman ng tamang advice ang ating Pangulo, sapagkat ang turo nila sa Pangulo, sige ho, pwede tayo mag-postpone ng halalan at pwede nating i-realign yung budget para sa mga nangyayari ngayong mga oil price crisis natin na ganito. Hindi na pag-aralan ng mga tao ng Pangulong Marcos na bawal ang realignment ng mga pondong yan na nakalaan para sa halalan. At sila nga ay pinagbawalan na ng ating Korte Suprema sa kasong Makalintal versus Comelec, at pinagsabihan ang Pangulo na hindi kayo pwede mag-realign ng budget. Kaya nga yung unang-unang batas na ginawa ng Pangulong Marcos noong maupo siya, yung postponement ng barangay eleksyon noon ay declared unconstitutional dahil sa bawal nga yung realignment of budget. Ngayon pare-realign nila yung budget na yan. Ay mukhang ang Pangulo ay hindi nabigyan ng tamang advice ng kanyang mga advisors, ano? Pero attorney, 'di ba sabi ng Supreme Court, kung tama po itong binabasa ko ngayon, yung last time na sinuspend ang BSKE, that is supposed to be the last time. You cannot suspend it anymore. Tama po ba 'yun? Oo, tama yun. Sinabi. Pero pinaglalabas na naman nila, hindi naman namin sinususpend in-extend lang namin ang term of office. Binago namin ang term of office. Ganon din yun yung hindi ko maintindihan kung hindi ka nag-postpone, ano nangyari doon sa December 2025 election at ginawa yung November 2, 2026. Napakabawag na lang. Niloloko nila ang taong bayan. At kapag iyan ay pinayagan ng ating Pangulong Marcos, para bang sumakasama na sila sa panlilin lang sa taong bayan, kaugnay ng ating karapatang makaboto. Ayan sinasabi pa nila ngayon kasi meron daw crisis sa Middle East. Hindi naman tayo kasama doon. At saka isa pa, noong 2022, nung kasagsagan ng COVID, yung pandemic dito sa atin, nagkaroon tayo ng national election, presidential election, under a very strict health protocol noon, ay bakit yun nagampanan natin na yun talagang napakadelikado ng mga panahong yun. Hindi lang mga local problem yun, kundi worldwide problem
ang kinasakupan natin noon. Pagkatapos ngayon sasabihin mo na yung Middle East crisis daw hindi naman na makaka-apekto sa halalan natin ang bagay na yon. Kaya ito ay isang panlilinlang sa ating taong bayan at nais na naman magpapogi ng mga ilang mga mambabatas o ng mga politiko para sa darating na 2028 elections. Attorney, sinabi naman na po ng DBM no, na meron naman tayong makukuhang 238 million na pondo mula sa mga appropriation and continuing appropriations pa na mapopondohan. So pwede tayong kumuha doon at unconstitutional din naman po according na rin kay COMELEC Chair Garcia yung paglipat ng pondo mula sa COMELEC at ililipat yan for another use. Di po ba? So, saan po nanggagaling itong kanilang calls na ipatigil nga yung eleksyon para yung pondo ay gagamitin? Hindi ko maintindihan kung anong batas ang kailan binabasa o kung anong desisyon ng Korte Suprema ang kailan binabasa. Pero napakalinaw ang sabi ng ating Korte Suprema, no realignment ng nasabing mga budget para sa halalan. At saka ang halalang yan, nakatakda na yan. Sinabi na nga ng Korte Suprema, ito na lang, last na ito, naka-impostpone ng postpone. At saka ano ang dahilan? Pero napakabigat na dahilan. Wala naman silang ino-offer na mabigat na dahilan para i-postpone talaga yan. May giyera ba talaga dito sa ating bansa? Nagkakamatayan ba? Nagkakaroon ba ng violence all over? May civil war ba tayo? Wala namang ganyan, Kapag kaya na pinayagan ng pinayagan, darating ang araw na lahat ng uri ng halalan, pagiging presidential election, pagiging local election, ipopospone na nila yan. Gagawa sila ng dahilan para yan ay ipospone. At ito namang Korte Suprema ay dapat naging more vigilant sila, Hindi yung pabago-bago din sila ng kanilang posisyon. Nangyari nun, declare na nga silang unconstitutional yung sa 2025 election. Pagkatapos ngayon, itong huling election na pinospon, pinayagan pa naman nila. At sinasabi nila na ito daw hindi postponement kundi term extension lamang. Napakababaw na dahilan. At yun nga yung huling decision ng Korte Suprema na pinayagan yung huling postponement ay 5 justices, mga senior justices, ang nag-dissent. Talagang sanabi na hindi po pwede ang ganyang uri ng postponement in the guise of setting another term of office. At sa akin nga pagbasa niyan, talagang malaking panlilin lang yan sa karapatan ng taong bayan na makaboto tayo. Opo. Although, attorney, can you confirm din po, no? Sinabi rin po kasi ni COMELEC Chair Garcia na pwede naman talaga i-postpone yan, sabihin na itong pondong gagamitin, we can declare this as savings, at itong pondo na to, once declared as savings, can then be used for another time. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Chairman Garcia, pero ang maliwanag, kung yan man ay meron sinasabi silang dahilan, ang dapat nilang unang bigyan ng konsiderasyon ay yung ating karapatan na bumoto. Yung ating karapatan na pumili ng sarili nating mga opisyal ng ating mga barangay. Yung ating karapatan na tayo'y makapagpalit ng mga opisyal na hindi natin kinakailangan. At magbabago yung mga nagmamahalang yan. Yan ay pagka nagkaroon ng postponement, yan ay tinatanggal sa ating karapatan yan at ina-appoint ng Kongreso ang mga bagong opisyal na yan sa pamamagitan ng holdover position. Yan. At yan ay pinagtibay na ng ilang mga mahistrado ng ating Korte Suprema na nagbigay ng kanilang mga opinion doon sa mga iba't ibang mga kaso tungkol sa postponement. Hindi na ako makapapayag at hindi makakapayag ang taong bayan na ang mga mamamahala sa ating barangay ay appointed by legislators na dahil sa sila'y appointed sa darating na halalan, magagamit na naman sila ng mga politikong ito. Ay, kaya, Attorney Romy Mac, sabi nga nila, let's cut to the chase. Parang ano na to parang chess game no? Mayroong preparasyon Oo Ano po ba ang political capital na makukuha ng ilan o maraming mga politiko looking at the 2028 elections, kung hindi yan, ano po ba talaga yung nakikita nila na hindi natin nakikita? Alam mo, Peter, nung magkaroon kami ng oral argument sa Korte Suprema,
yan din ang tanong sa akin ng isa sa mga justices, Atty. Makalintal. Bakit lagi nagpo-postpone itong mga mambabatas natin ng halalan sa barangay? Sabi ko, very simple, Your Honor. Political consideration, political promises. Dahil sa mga pinangapangako yan, na kapag malapit ang halalan, ipopostpone nila para ma-extend ang term of office ng mga barangay officials na yan. Kaya pagka sila nakagawa ng batas, ipamamalita nila sa mga barangay officials. Kita nyo na, na-postpone ang halalan yan para sa inyong kabutihan. Yeah. At kapag kami panahon pa, sa susunod pang halalan, ipopostpone uli natin yan. Gagayin sila. Ipopostpone nila lang, ipopostpone yan. At kayang-kaya naman nila. Kaya taong bayan, na all we can do is cry. Wala tayong magawa, kundi umiyak na lamang tayo Opo. sa ganitong uri ng mga panlililang sa atin, ng ating mga mambabatas. Apo, parang naririnig ko Kawawa na yung naman tayo. yung usapan, yung dialogue eh. Oo. Pero on record yan sa Korte Suprema na talagang sinabi ko yan na yan ay political consideration. On record Yes. yan doon sa decision ng Korte Suprema na nung ako'y tinanong nila, sinabi nila itong aking naging kasagutan. At ilan sa mga ating mga justices, they agreed on my position na ganito talaga. Na nagkakaroon ng mga political consideration. Ito mga postponement na ito. Sana naman yung ating karapatan ay hindi mababaliwala just because of this political consideration. So yan, nalilito na daw si Atty. Makalintal. Bakit daw pag barangay at SK eleksyon ay laging napopospon? So, antabayanan natin yan mga kapobre, dahil pag nagpasa ng panukalang batas postponing the barangay and SK election, panigurado to the rescue na naman yan si Atty. Mac, at magpetisyon na naman yan to declare unconstitutional. So, yan ang ating update mga kapobre, barangay at SK election. This is your Cap John Official. Pwede nyo rin i-search ang Pobreng Mapalad Vlog, dahil yan ang ating lumang pangalan, Pobreng Mapalad Vlog. So hanggang dito na lang, bye bye and God bless. Please subscribe.